Sa gitna ng kaguluhan ng ika-19 na siglo, isinilang ang isang leader na mag-aalab ng apoy ng revolusyon. Isang binatang Caviteño si Emilio Aguinaldo y Fami ay isinilang noon Marso 22, Il Cantrid 69 sa bayan ng Kawit, Cavite. Bilang anak ng Gobernador Chilo, hindi malayo sa kanya ang mundo ng politika. Ngunit sa pagsiklab ng Rebolusyong Pilipino noong 1896, iniwan niya ang tahimik na buhay at pinangunahan ang pakikibaka laban sa mga Kastila bilang general ng Katipunan. Matapos ang ilang tagumpay sa labanan, itinatag ni Aguinaldo ang isang revolusyonaryong kamahalaan at noong Hunyo 12, 1898 sa kanyang balkonay sa Kawit, idineklara ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Iwinagayway ang watawat at tumugtog ang lupang hinirang noong 1899 sa Malolos, Bulacan. Siya ay opisyal na nahalal bilang unang pangulo ng unang republika ng Pilipinas, ang kauna-unahang republika sa buong Asya. Ngunit hindi nagtagal, isang bagong mananakop ang dumating, ang mga Amerikano. Matapos ang matinding digmaan, nadakip si Aguinaldo noong 1901 sa Palanan, Isabela. Tinanggap niya ang pamumuhay sa ilalim ng Amerika at naging bahagi na ng mga pagbabago sa bagong pamahalaan. Namatay si Emilio Aguinaldo noong Pebrero 6, 1964 sa edad na 94. Sa kanyang mahabang buhay, siya ay naging saksi at kalahok sa mga mahahalagang yugto ng kasaysayan ng bansa. Siya ba ay bayani o isa ring makapangyarihang politiko sa gitna ng kaguluhan? Sa kasaysayan ng Pilipinas, si Aguinaldo ay mananatiling isang kontrobersyal ngunit mahalagang figura, ang unang pangulo ng Republika. Si Emilio Aguinaldo ay isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Pilipinas, kilala bilang unang pangulo ng bansa at leader ng revolusyon laban sa kolonyalismong Kastila at Amerikano. Narito ang ilan sa kanyang mga pangunahing nagawa: pagproklama ng kalayaan ng Pilipinas, Hunyo 12, 1998. Pinangunahan ni Aguinaldo ang deklarasyon ng kalayaan mula sa Espanya sa Kawit, Cavite. Sa seremonyang ito, unang itinaas ang watawat ng Pilipinas at tinugtog ang lupang hinirang na kanyang itinag-utos na likhay. Pagkakatatag ng unang Republika ng Pilipinas noong Enero 23, 1999, itinatag ang unang Republika ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan sa ilalim ng Malolos Constitution, ang kauna-unahang republikanong konstitusyon sa Asya. Si Aguinaldo ang naging unang halal na pangulo ng bagong republika. Pamumuno sa revolusyon laban sa Espanya at digmaang Pilipino-Amerikano. Bilang leader ng Katipunan sa Cavite, pinamunuan ni Aguinaldo ang mga tagumpay laban sa mga Kastila. Pagkatapos ng Truce of Biak na Bato noong 1997, nagtungo siya sa Hong Kong, ngunit bumalik noong 1998 upang ipagpatuloy ang laban. Nang ipasa ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos sa ilalim ng Treaty of Paris, pinangunahan ni Aguinaldo ang digmaang Pilipino-Amerikano mula 1999 hanggang sa kanyang pagkakadakip noong 1991. Pagpapatatag ng pamahalaan at konstitusyon bilang Pangulo. Pinangunahan niya ang pagbuo ng Malolos Constitution na naglatag ng mga prinsipyo ng demokrasya, karapatang pantao at paghihiwalay ng kapangyarihan sa pamahalaan, pagtataguyod ng nasyonalismo at pagkilala sa mga veterano. Matapos ang kanyang pagkapangulo, itinatag ni Aguinaldo ang Veterans of the Revolution upang kilalanin at suportahan ang mga lumaban para sa kalayaan. Noong 1950, itinalaga siya bilang miyembro ng Council of State kung saan itinaguyod niya ang nasyonalismo at demokrasya. Mga kontrobersya. Isa sa mga pinakakontrobersyal na bahagi ng kanyang pamumuno ay ang pagkakasangkot niya sa pagbitay kay Andres Bonifacio noong 1997 na nagdulot ng matinding debate sa kasaysayan. Narito ang ilan sa mga hindi mananagawa, kontrobersyon na aksyon ni Emilio Aguinaldo batay sa kasaysayan at mga salaysay ng ilang historiador. Pagpapatay kay Andres Bonifacio, isa ito sa pinakakontrobersyal na bahagi ng kanyang buhay.
Matapos ang hindi pagkakaunawaan sa loob ng Katipunan at ang Tejeros Convention, ipinag-utos ni Aguinaldo ang paglitis kay Bonifacio. Sa huli, pinatawan ng kamatayan si Bonifacio at kapatid niyang si Procopio at inutos ni Aguinaldo ang pagpapatupad ng sentensya. Maraming Pilipino naniniwalang ito ay isang anyo ng kapwa Pilipinong pagtataksil. Pagpapatay kay Antonio Luna, Satas 99. Si Antonio Luna ay isang matapang at disiplinadong general ng rebolusyon. Siya ay pinatay sa kabanatuan ng mga tauhan ni Aguinaldo, di umano'y dahil sa politika at inggitan sa loob ng revolusyonaryong gobyerno. Aguinaldo ay nakusahan ng pananahimik at hindi pagpapanagot sa mga sangkot sa krimen. Pakikipagkasundo sa mga Amerikano noong panahon ng digmaan laban sa Amerika, maraming Pilipino ang nadismaya sa paraan ng pamumuno ni Aguinaldo. Ayon sa ilan, sa halip na ipaglaban hanggang huli ang kalayaan, madali siyang sumuko nang siya ay mahuli sa palanan ni Isabela noong 1901. Tinanggap niya ang pamahalang kolonyal ng Amerika at nanumpa ng katapatan dito na tila isang anyo ng pantalikod sa laban para sa kalayaan. Pakikiisa sa mga Amerikano matapos ang kanyang pagkakahuli. Matapos siyang hulihin, si Aguinaldo ay naging taga-suporta ng mga Amerikano. Noong World War II, sumuporta rin siya sa mga Hapones sa simula bago binawi ang suporta. Maraming Pilipino ang hindi natuwa sa kanyang kaliwatan ng alyansa, depende sa sitwasyon. Pagtatangka sa personal na kapangyarihan, may mga akusasyon na ginamit niya ang revolusyon upang mapalawak ang kanyang kapangyarihan, lalo na pagkatapos ng Tejeros Convention. Ipinatapon ang mga kalaban sa politika o ipinatapon sila sa posisyon, kaya maraming kasamahan ang tumalikod sa kanya. Mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga videos.